Sa loob ng bowling ball ay may isang ulo ng tao, at sa pamamagitan ng bowling tunnel, kumalat pa palabas na may mga dugo. Ibinaba ni Ben ang kamay para kunin ang bowling ball. Ay, anong ito? Biglang natakot si Ben at napatigil, at tumanggap ng ulat. Dumating na ang mga pulis sa lugar ng insidente. Ayon sa kwento ng takot na babae, ang ulo ay sa boyfriend niya. Bowhead ang pangalan ng namatay. Pareho silang nagtatrabaho sa bowling club na ito. Simula nang mahulog ang ulo mula sa likod ng kanal, tiyak na inihagis ito mula sa likuran. Marahil ang natitirang bahagi ng kalbong ulo ay naroon. Ang forensic investigator ay pumunta sa likod ng kanal. May natagpo ang dugo sa conveyor belt. Sa madaling salita, masasabi natin, ito ang lugar kung saan itinapon ang ulo. May isang bag sa tabi. Binuksan ito ng forensic scientist at sinuri. Tunay nga, may natagpo ang dugo sa loob. Ibinabalot ang ulo sa papel na A4. Dinala sa laboratorio para sa autopsy. Ang leeg ng ulo ay naputol ng napakagulo, parang paulit-ulit na pinutol. Base sa mga palatandaan ng pagdurugo, tiyak na ito ay pinutol gamit ang lag-ari pagkatapos ng kamatayan. Napakasimple ng paraang ito. Bukod pa, ang butas ng ilong ng kalbong ulo ay naroon pa rin. May natagpo ang ilang tisyo ng baga sa loob. Kung bakit ito lumitaw sa ilong, ay dahil sa bala na tumama sa baga ng biktima. Ang lason ay pumasok sa ilong. Ito marahil ang dahilan ng pagkamatay. Ang mga ahente sa kabilang panig ay nasa paradahan ng Silap Bobilin. Nahanap ang sasakyan ng biktima. Binuksan ng compartment ng sasakyan. May isang paa doon. Isa kaya ito sa mga paa ng biktima? Ngunit biglang gumalaw ang paa. Isang antok na tao ang bumangon. Isang taong walang tirahan pala, dahil wala siyang bahay. Kaya naman sa loob ng kanyang sasakyan siya pansamantalang naninirahan. May mga CCTV camera sa bawat linya. Kaya nakakuha ang mga forensic investigators ng mga larawan. Mga larawang nagpapakita. Nang matapos itapon ni Kolay ang bola, bumagsak ang ulo. Ang lalaking forensic ay nandoon pa sa larawan kahapon. Nakita ang isang pamilyar na mukha. Hindi ba't ito ang homeless na tao? Biglang may nakita tayong ulo sa tunnel ng Berlin. Daan papunta sa butas. Dumaan sa transmission channel. Pagkatapos mag-speed up, sa wakas, gamulong palabas. Sa paunang investigasyon, isang taong pulubi ang lalabas sa likod ng daan pabalik. Dumating ang mga ahente kung saan nagtatrabaho ang taong pulubi. Dinala ng pulisya ang pulubi pabalik sa may-ari. Pagkatapos ay sa mga gamit na malapit doon, isang baril ang natagpuan. Pagkatapos ng pagsusuri at pagsubok sa mga bagay-bagay, tiyak na dugo ng tao yan. May ilang mga bakas ng dugo pa sa lupa. Sinundan ng mga investigador ang mga bakas hanggang sa bodega. At isang maliit na patak ng dugo ang natagpuan sa kanto. Ang mga bala, na 9 milimetro ay natagpuan din sa likod ng sospek. Tila ito na ang lugar ng insidente ng pamamaslang. Mayroon ding mga guhit sa lupa na dulot ng paghatak ng kahon. Pagkatapos ng mga vetfong, naamoy ni Taang Ti ang amoy ng bulok na isda. Ang amoy ng bulok na isda na nagmumula sa kahon sa harap nila. Binuksan ito ni Taang Ti at tiningnan. Isang ulo ng patay na baka na puno ng mga insekto ang lumitaw sa kanilang harapan. Sa harap ng malinaw na ebidensya tulad nito, mabilis na ipinaliwanag ng lalaking walang tirahan ang dahilan kung bakit siya naroroon. Dahil gusto niyang tulungan ng namatay na manloko. Ang Yumao ay kinailangang makipagkompetensya sa iba noong nakaraang araw. Nangako siya ng $10 kada bowl ang matamba. Kumita siya ng maraming pera noong araw na iyon. Ngunit nahaharap sa akusasyon ng pagpatay. Isang maling desisyon nga. Nang mahulog ang ulo, nanonood ako ng laro sa gilid ng kalsada. Paano siya magkakaroon ng oras para magkasala? Ayon sa record ng kaso, matapos ihagis ng manlalaro ang huling bola, lumabas ang ulo. May kabuuang 18 segundo. Hindi ba't ang homeless na yon? Tumakbo pabalik sa silid pagkatapos ihagis ang ulo? Bumalik ang kinatawan sa bowling club at nagsagawa ng eksperimento. Ibalik ang pinangyarihan noong mangyari ang krimen. Itapon ng peking ulo at umiikot na tunnel. Tapos ay mabilis na tumakbo pabalik sa bulwagan. Ang buong proseso ng pagbaba, umabot lamang ng 3 segundo. Parang ang taong pulubi ay may kakayahang gumawa ng krimen. Ngunit ipinakita ng sumunod na CCTV footage sa mismong pagbagsak ng ulo. Ang taong walang tirahan ay hindi kailanman lumipat. Sa lahat ng lugar ay may isang taong nagmamadaling naglalakad. Siya ang kasintahan ng namatay, na nakakita ng bangkay ng lalaking walang ulo sa isang kahon. At ang kasintahan niya ay isang seryosong sospek nga, nahaharap sa ebidensya. Ipinaliwanag ng kasintahan na mayroon siyang importanteng lakad noon. Nagmamadali lang ako mag-car. Pero ang mga tauhan ay nasa bahay niya. At nakakita din ng isang mamahaling bag. Ang bag na ito ay may mataas na halaga. Paborito ng bawat babae. Yung waitress sa bowling club. Paano niya naman kayang bilhin ang bagay na yun? At ang bag ay may gasgas na dulot ng isang kutsilyo. Ngayon, ang girlfriend ay nagsabi na ng totoo. Ang bag ay ibinigay sa kanya ni Curly. Si Curly kamakailan lang. Madalas pumunta sa club upang mag-ensayo at makipaglaban. Si Buwang ang pinakamaraming nanalo doon.
Ganun lang. Magkasama silang naglalakad, nagtama ang kanilang mga mata. Nag-iisip ang detective. Mukhang dalawang binata na nagkaroon ng relasyon ang nahuli ng biktima. Ang mamahaling bag ay may sunog na marka na dulot ng kutsilyo. Posibleng si Curly sa matinding galit ang pumatay sa biktima. Bukod pa, siya lang ang nasa buong club. Ang nagparehistro ng pagmamayari ng 9mm na baril. 9mm. Ipinahayag ito ni Curly. Nang matapos niyang malaman ang relasyon ng dalawa, sumuko na siya. Pero dahil hindi sumuko ang babae, sinabing gusto niyang makasama siya. Baka siya pa ang gumawa ng paraan para maalis ang sagabal. Kahit walang matibay na ebidensya, ang pagkamatay ng lalaking nangaakit ay tiyak na may kaugnayan sa dalawa. Kahit pa ang girlfriend ng biktima ang gumawa noon, hindi niya magagawa iyon ng mag-isa. Ang sunod-sunod na pagkilos gaya ng pagpupugot ng ulo, pagtapon, paghihiwa-hiwa ng mga bagay, lalo na ang pagkaladkad ng mga bar aisle sa buong paradahan ng sasakyan. Dapat nating malaman, ang biktima ay may taas na 6 na talampakan. Isang malaking lalaki na may timbang na 300 pounds. Sinuri ng mga tauhan ang lahat ng gamit ni Curly, ngunit walang natagpuan. Sa wakas, sa butas ng daliri ng bowling ball niya, isang maliit na halaga ng dugo ang natagpuan. Pagkatapos ikumpara ang DNA, ang dugong ito ay mula sa ulo ng biktima. Ang dugo ay nagpatigas ng mahulog ang ulo. Kaya, hindi maaaring mapatapon sa butas ng daliri. Ang tanging posibilidad ay si Curly talaga. May dugo mula sa kalbo niyang ulo na dumaikit sa mga kuko, sa bowling alley. Ang TCLI ay muling nagtagumpay at nanalo ng championship. Maaari itong maging huling pagkakataon niyang manalo ng championship sa buhay. Nahuli si Curly. Ang kanyang girlfriend ay umamin din. Napansin na ang biktima ay tinopak, kaya't kumuha siya ng baril at hiningi kay Curly na lumayo sa kanyang kasintahan. Ngunit inatake siya pabalik ni Curly. Pagkatapos pareho nilang ipinasok ang katawan ng kalbo sa kahon. Nagmungkahi si Curly ng paghihiwalay, at banta na huwag ibunyag at huwag nang makialam pa sa isa't isa. Hindi tumanggap ang babae, kaya't pinutol niya ang ulo. Bigyan siya ng isang sorpresa sa kompetisyon na iyon. Sa huli pareho silang nakaramdam ng pagsisisi dahil sa kanilang ginawa. Pareho silang pinarusahan ng batas. Kung ayaw na, maghiwalay na ng maayos.